Bakit ma? Anong alam mo sa pagpapalaki sa akin? Di ba mas nakasama mo pa nga yung mga hari at reyna mong mga amo at yung kanilang mga anak na napalaki mo ng tama? Tapos ngayon, uuwi ka ng walang pera, magpapabigat ka lang sa amin? Hello Philippines and hello world! Kamusta na po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Isang OFW po ang ating kwento na ihahatid sa inyo ngayon na may pamagat na I inherited 28 million from my employer. Mula po sa panulat mismo ng inyong lingkod, Bawat Buhay May Kwento herself, Jenny Daniels. Si Myra ay isang OFW sa Sweden. 27 years na siyang naninilbihan sa kanyang employer. Noong una ay ang dalawang anak nito ang kanyang inaalagaan hanggang sa ang dalawang amo na ang nangangailangan ng kanyang kalinga. Noong nagkaroon na ng sariling pamilya ang mga batang kanyang inaalagaan. Noong pumanaw naman ang kanyang among lalaki, gustuhin mang umalis ni Myra ay hindi niya magawa dahil malaki ang utang na loob nito sa mga amo. Sobrang babait kasi ng mga ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa katunayan nga ay halos kada Pasko ay sa Sweden nagpapasko ang mga anak nito, kung saan sagot ng mga amo nito ang expenses ng kanyang mga anak. Nakalaunan ay sila na rin mismo ang nagpapaaral sa mga bata noong tumungtong na ang mga ito sa kolehiyo. Ginawa ni Myra ang lahat para sa kanyang mga anak sa tulong ng kanyang mga amo. Ngunit ang kapalit ay ang pagmamaltrato ng mga ito sa kanya dahil sa tingin nila ay pabigat na lamang ito at wala ng pera. Ano ang gagawin ng mga anak na ito kapag natuklasan nilang 28 million ang halaga ni Myra? Tara mga kaibigan, sabay nating tuklasin ang kaganapan sa kwento ng buhay ni Myra. Myra, sana wag mo muna akong iwanan ha? Ayon sa matandang amo na babae. Madam naman, para naman po wala akong puso kung iiwanan ko kayong mag-isa dito. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako mawawala sa tabi ninyo. Salamat Myra ha. Alam kong alam mong hindi na iba ang turing naming mag-anak sa iyo, hindi ba? Oo naman madam, hindi lang naman talaga kasi ako ang minahal ninyo eh. Naging mga professional ang aking mga anak dahil sa inyong mag-asawa. At bukod pa po doon, pinatayuan niyo po sila ng magarang bahay na matitirahan. Pasensya ka na Myra ha, na hindi mo masyadong nakasama ang iyong mga anak dahil sa amin. Naku, ikaw talaga madam. Malaki nga po ang pasasalamat ko sa inyo dahil kayo po ang aking naging employer. Dahil kung iba po ang nakakuha sa akin, naku, baka matulad po ako sa ibang OFW na inabuso ng kanilang mga amo. Biglang napabuntong hininga ang amo. Nauunawaan naman kaagad ni Myra kaya napabuntong hininga na rin ito nang hindi na malayang tumulo na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Ibinuka ng madam ang kanyang mga kamay, tanda ng pag-anyaya ng yakap sa katiwala. Hindi ko lubusan maunawaan kung bakit sila galit sa'yo. Gayong sobra-sobra naman ang pera na pinapadala mo sa kanila at taon-taon ka naman umuuwi noong hindi pa sila nagsisipag-asawa. Malungkot na tura ni madam. Hindi lang din masabi ni Myra sa kanyang amo na noong huli siyang umuwi ay bukod na siya ang nagbayad ng van ng pinasundo sa kanya ay naibenta na rin ng mga ito ang sasakyan na binili ni madam para sa kanila. Napakasakit nga naman kasing isipin na ang dalawang anak niya sa Pilipinas binilhan ng kanyang amo ng sasakyan, ngunit kagulat-gulat naman na rentado na ang sasakyang sumundo sa kanya. Kaya bigla itong tumahimik at inaalala ang pangyayari noong nakaraang taon niyang pag-uwi. Wow anak, ang ganda naman ng nabili mong sasakyan. Bakit hindi mo naman ito nabanggit noon? Masayang sabi ni Myra.
dahil ang akala niya ay sinosorpresa siya ng panganay niyang anak. Ma, rent a car po ito. Nabinta na kasi yung sasakyan na binili mo sa akin. Kinakapos na kasi kami. Ang daming pangangailangan ng bata, lalo na at ang mahal ng kanyang eskwelahan. Nagulat man si Myra sa narinig, ngunit hindi ito nagpahalata. Ma, mag-shopping spree kaya muna tayo? Para ba isahan na lamang ang rentahan dito sa sasakyan? Suhestyon ng bunsong anak habang kandong-kandong nito ang kanyang anak, apo ni Myra. Wag na kaya muna, dumiretso na muna tayo sa bahay para naman makapagpahinga itong si mama. Sabat ng hipag. Pwede ba? Wag kang ang sumabat, manugang ka lang. Ma, wag kang ang makinig dito. Pumapapi lang to dahil alam niyang marami kang dalang pera. Nagbabait-baitan para mas malaki ang ibibigay mo sa kanya. Galit na sabi ng bunsong anak. Sandali nga lang kayo, Rico. Kung naibenta mo nga yung sasakyan mo, bakit pa kayo nagrinta ng van? Di sana, ginamit niyo na muna ang sasakyan ni Mylene. Sayang lang naman kasi ang pera na ipangparinta natin dito sa napakagandang sasakyan na ito. Biglang natahimik ang nagtatapang-tapangan na si Mylene. Ay naku ma, mas nauna pa nga niyang naibinta ang sasakyan niya eh. Pabaon na sa utang dahil sa sugal. Tugon ni Rico. Pakiramdam ni Myra ay sasabog ang kanyang ulo sa kanyang mga narinig, kaya minabuti na lamang nito ang manahimik. Ipinikit ang kanyang mga mata, nagkunwaring natutulog ngunit lumilipad ang kanyang isipan. Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki ko sa mga anak kong to? Pinag-aaral ng mga amo ko sa mamahaling eskwelahan. Wala rin naman akong palya sa pagpapadala sa kanila ng pera. At taon-taon naman ako pinapauwi ng aking mga amo para makasama sila. Halos araw-araw din naman kami nag-uusap. Bakit hindi man lamang nila nabanggit sa akin ang pagbinta sa kanilang mga sasakyan? Nakakahiya kapag nalaman ito ng aking amo. Mga degree holder nga kung maturingan. Pero bakit ayaw magsipagtrabaho? Sigaw ng isipan ni Myra. Tuluyan na nga itong nakatulog sa pagkikipagsagutan sa kanyang isipan. Naalimpungatan na lamang ito noong kalabitin siya ni Rico. Ma, andito na po tayo sa bahay at 5K po ang babayaran natin sa van. 5K? Ako ba talaga ang magbabayad? Gulat na tanong ni Myra sa kanyang anak. Napakamot na lamang si Rico ng kanyang ulo noong masulyapan na napatingin ang driver sa kanilang mag-ina. Wala po kasi kaming pera, mama. Walang nagawa si Myra kundi ang dumukot ng peras mula sa kanyang bag noong makapasok na sila sa bahay. Anak, sana naman hindi nyo na lamang ako sinundo. Aba, 5K na yun. Pang-shopping na natin yun ah. At kung alam ko nga lang na wala na kayong mga sasakyan, di sana nag-jeep na lang ako or nag-taxi pa uwi dito. Man naman, ikaw ang nagsabi na susunduin ka namin eh. At gusto ka rin makita ng mga apo mo. Kaya, malaking van na yung aking nirintahan para makasama silang lahat. Iritang tugon ni Rico, kaya tumahimik na lamang si Myra. Ma, gusto mo bang mamalingkin ako? Tanong ni Mylene. Hindi man ito diretsahang humingi ng perang pamalingki ay kusa na lamang nag-abot ang ina. Damihan mo na, tapos tawagin mo na lahat ng kamag-anakan para dito na lahat maghapunan. Gusto sanang idagdag ni Myra para isang gastusan na lamang dahil hindi naman milyones ang dala niyang pera para bigyan or pakainin ang lahat ng grupo-grupo ang paghahanda. 2 buwan sana ang bakasyon ni Myra, ngunit wala pang 1 buwan ay wala na siyang maibigay sa kanyang mga anak at iba na rin ang pakikitungo ng mga ito sa kanya.
Tanging ang manugang na babae lamang ang kasundo ni Myra at ito lang din ang nakakaunawa sa kanya. Babalik na lang ako kaagad sa mga amo ko. Buntong hininga na sabi nito sa kanyang manugang. Sorry po mama ha. Alam ko po kung ano ang pakiramdam mo. Gusto ko man po sabihin sa iyo na pagpasensyahan nyo na lamang sila pero hindi po talaga dapat na ganito kanila tratuhin dahil wala ka ng pera. Ito sana ang pagkakataon nilang maipakita sa iyo ang kanilang pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng sakripisyo mo po para sa amin. Sana alagaan ka man lang nila para makapagpahinga ka. Dahil sa ibang bansa, nag-iisa ka lamang doon. Hindi na namin alam kung ano ang paghihirap mo doon araw-araw. Dahil sa sinabing iyon ng manugang, hindi naiwasang pareho silang napaluha. Salamat sa pagmamalasakit at pag-aalala na ipinakita mo sa akin, anak. Pagkasabi noon, ay tumayo na si Myra. Niyakap ang manugang at pumasok na ito sa kanyang kwarto. Tinawagan niya kaagad ang kanyang amo. Sinabi nito na nais niya nang bumalik. Kahit hindi sabihin ni Myra ang buong detalye ng biglaan nitong pagnanais na bumalik, ay naramdaman ng kanyang amo ang bigat na dinadala ng kalooban nito. Kaya pina-update kaagad ng amo ang kanyang tiket. Pagdating ni Myra ay nakaabang na ang kanyang mga amo sa airport at mainit na yakap ang kanilang sinalubong dito. Tila na ipangako ni Myra sa kanyang sarili na hindi na muna siya babalik pa ng Pilipinas. Myra, tawag pansin ng madam. Noong mapansin ang biglang pagtahimik ni Myra, alam nitong iniisip na naman ang pagtrato sa kanya ng pamilya. Isang araw. Naku, huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang pagmamahal mo sa buong pamilya. Hindi ka pababayaan ng aking mga anak at mga apo. Alam nilang hindi mo ako iniwanan simula noong mamatay ang aking asawa. Naisakripisyo mo na nga pati ang pagdalaw mo sa iyong pamilya. Madam, alam mo namang ako mismo ang ayaw na munang magpakita sa kanila. Yung huli ko ngang uwi, iyon ang pinakamalaking aral sa akin. Totoo pala po talaga ang kasabihan, kapag nasanay mo sila ng bigyan ng pera, wala ka ng halaga kapag wala ka ng maibigay sa kanila. Alam niyo po, kung meron man pong OFW na mahal sila ng kanilang pamilya at pinapahalaghan ang perang binigay sa kanila, nako, naiinggit po ako. Parehong napaiyak ang dalawang ginang. Huwag kang mag-alala, Myra. Sigurado pagsisisihan nila ang pagtrato nila sa iyo ng hindi maganda. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka magpapahalata sa kanila na marami kang pera. Saan naman po ako, madam, ng maraming pera? Sana nga po manalo ako sa loto para lumigaya ang aking mga anak. Myra, seryoso ako. Pwede mo bang ipangako sa akin? Magsasalita pa sana si Myra pero ayaw niyang saktan ang damdamin ng kanyang madam. Ayaw niyang maramdaman nito na pinagdududahan niya ang pag-iisip nito kaya ngumiti lamang si Myra ng matamis at nagsalita. Pangako po, madam, hinding-hindi ko po sasabihin sa kanila kaya hinding-hindi po nila malalaman na marami akong pera. Tama, sa susunod na buwan ay pwede kang umuwi. Huwag kang magdala ng maraming pera. Tingnan mo muna kung paano kanila tratuhin. Kailangan patunayan muna nila sa iyo na kaya kanilang mahalin at alagaan kahit wala kang pera. Opo, madam. Pangako ko po sa iyo yan. Nakangiting pangako ni Myra. Naging masaya ang kanilang maghapon. Tawanan at kainan lang ang kanilang ginawa sa hardin. Inaantok na ako, Myra. Pwede mo bang akong ipasok muna sa kwarto natin? Matutulog ako ng maaga. Napagod yata ako sa kwentuhan at kakatawa natin. Salamat ng maraming taon na kwentuhan at tawanan, Myra, ha? Napakabuti mong tao. Salamat din po, madam, sa kabutihan niyo po sa akin at sa aking buong pamilya. Matamis na ngiti ang ibinigay ni madam kay Myra.
Nakagawian na rin ni Myra na pagkatapos mapatulog ang madam ay saka lamang ito kikilos para gawin ang gawaing bahay. Maghating gabi na nang siya ay pumasok sa kwarto ng amo. Simula kasi nang mamatay ang among lalaki ay kasama na siyang matulog ni madam sa kwarto nito at katabi mismo sa kama. Saktong 2 a.m. nang napansin ni Myra na tila iba na ang kulay ng madam. Kaya hinawakan niya ito at pilit na ginigising. Madam? Madam? Hala? Nako? Hala? Wala nang buhay ang madam. Sandali lang, saan ko ba nailagay yung aking cellphone? Hindi magkamayaw si Myra sa paghahanap sa kanyang telepono. Nanginginig ang buo nitong katawan sa takot hanggang sa makita nito ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa doon sa kusina. Hinahanap niya kaagad ang pangalan ng kanyang alaga na sinagot naman kaagad ang tawag nito. Alam kasi ng mga anak na kapag tumawag si Myra ng madaling araw ay ibig sabihin ay may problema ang kanilang ina. Kaya sumasagot kaagad ang mga ito ng tawag ni Myra. Atina, ang mami mo. Nagkanda bulol-bulol na sambit ni Myra. Relax, okay? Anong nangyari kay mami? Nako, wala nang buhay, Athena. Pagpasok ko ng kwarto ay okay pa naman siya. Ngunit kani-kanina lang pag-check ko ay wala nang buhay ang mami mo. Okay, papunta na kami dyan. Huminga ka. Uminom ka ng tubig. Huwag mong i-turn off din itong tawag natin, okay? Nag-aalalang tura ni Athena. Hindi man sila nag-uusap ngunit rinig na rinig pa rin ni Myra kung sa ano-ano na ang nangyari sa kabilang linya. Ganoon din naman sina Athena. Naririnig din nila ang hikbi ni Myra. Maya-maya pa'y narinig na ni Myra na kausap na ng asawa ni Athena ang kapatid ng huli. Okay, papunta na rin kami doon. Ayon sa tinig. Myra, buksan mo ang pintuan, malapit na kami. Sa bilis ng pagdating ni na Athena ay naisip ni Myra na pinalipad yata ng mag-asawa ang kanilang sasakyan para lamang makarating kaagad. Pagkapasok nila sa mansyon ay mahigpit na niyakap kaagad ng mag-asawa ang umiiyak na si Myra. Sorry, hindi ko alam na mangyayari ito. Masaya pa naman kaming nag-uusap kanina sa hardin. Halos nga maghapon kami doon. Ayaw niya kasing pumasok kahit nga anong yaya ko para lamang mapagpahinga siya. Bago siya natulog, niyakap niya ako ng mahigpit. Kung alam ko nga lang sana na mangyayari ito, hindi ko na sana siya iniwan. Sana hindi na muna ako naglinis ng bahay. Myra, ano ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam niya kung hanggang saan na lamang ang kanyang buhay. Pasalamat na lamang tayo na hindi niya na mararamdaman ang sakit na alam kong masaya na rin siya ngayon na kasama ang daddy kung saan man sila ngayon naroroon. Napatanga at napatitig si Myra sa sinabing iyon ng dating alaga. Oo, alam ni Mami na sooner or later ay aalis na talaga siya. Maswerte ka nga, nasulit mo ang mga oras na kasama siya. Ikaw lang talaga ang nais niyang makasama sa kanyang huling mga sandali. Kasi ayaw niya kaming papuntahin dito. Sabi niya sa amin na ayaw niya raw na malungkot kami kaya hindi kami nagpupunta dito nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Athena, simula noon ay naging busy na ang lahat at maayos na rin namang naidaos ang libing ni Madam. Malungkot man, ngunit kailangan nilang tanggapin ang mga pangyayari lalo nang alam naman ni Madam na siya ay aalis na. Myra, kailangan mong dumalo sa reading ng will ni Mami. Sabi ni Athena. Napakunot ng noo si Myra ngunit niyakap siya ng dating alaga. Please, para kay Mami. Dagdag ni Athena. Kaya napatango na lamang si Myra. Noong araw na iyon ay laking gulat ni Myra
Noong banggitin ng abogado na iniwanan siya ni Madam ng nagkakahalaga ng 4.5 million krona. Namutla si Myra sa kanyang narinig dahil halos 28 million pesos na iyon sa Pilipinas. Napangiti naman ang magkapatid na dati niyang alaga. Ay naku po, hindi ko matatanggap iyan mga anak. Napakalaki namang halaga niyan. Tarantang sabi ni Myra, kaya tumayo si Athena, lumapit ito sa kinauupuanan ng nanginginig na si Myra. Maliit lang naman na halagang pasasalamat namin sa mahabang panahon na pagsisilbi mo sa aming pamilya. Lalo na nung hindi mo iniwanan ang mami. Ang pagmamahal na ipinamalas mo ay walang katumbas na halaga at ang nais naming lahat ay ang tanggapin mo to. Sabi ni Athena. At may kinuha rin ito na puting sobre mula sa kanyang bag. Sulat yan ni Mami, mamaya mo na basahin at pwede kang manatili sa bahay na to hanggat gusto mo. Athena, aanhin ko naman ang napakalaking halaga na to. Nauutal na tanong ni Myra. O di mabuhay ka ng masaya at maginhawa. Tulad nga ng sinabi ko, pwede kang tumira dito hanggat gusto mo. Paano naman ako titira dito mag-isa? Ano naman ang gagawin ko dito? Aalis na lang ako baka next week. Ikaw ang bahala. Kung ano ang gusto mo, basta alam mo naman na andito lang kami kung sakaling kailangan mo ng tulong. Pagkaalis ng lahat ay binuksan kaagad ni Myra ang puting sobre na inabot kanina ni Athena at binasa. Pinakamamahal kong Myra, salamat sa iyong pagmamahal sa aking buong pamilya. Noong inalagaan mo ang aking 2 anak, ay alam ko na kaagad na ayaw na kitang pakawalan. Kaya ginawa ko ang lahat para makilala ko rin ang mga anak mo. Pinapapunta ko dito halos tuwing Pasko para lang hindi ka umuwi at hindi mo kami iwanan kahit saglit lang. Dahil doon ay napagpasyahan namin mag-asawa na pag-arali na rin ng kolehiyo ang iyong mga anak sa maayos na universidad. Bilang pasasalamat sa iyong katapatan, patawarin mo ako kung pinagdadamot kita sa mga anak mo noong maliliit pa ang mga anak ko. Dahil sa iyong katapatan, tanggapin mo itong maliit na halaga bilang pasasalamat sa iyong pagmamahal at katapatan sa aming mag-asawa. Pero ipangako mong wag mo munang sabihin sa mga anak mo na may pera ka ha. Subukin mo muna sila kung kaya ka ba nilang alagaan kahit wala kang pera. Kailangan mo ang perang ito para pagdating ng panahon na hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo, ay mayroon kang magamit para makakuha ng sarili mong yaya at nurses. Gusto ko, mamuhay ka ng sagana. Sa ngayon, gusto ko mag-enjoy ka sa buhay mo habang bata ka pa. Mahal na mahal ka namin na parang kapamilya na rin, alam mo yan. Madam. Napahagulgol ng iyak si Myra. At hindi ito nakatulog noong gabing iyon kaya naisip niyang maghanap ng mabibiling bahay sa Pinas at isang maliit subalit napakagandang bahay ang nakatawag sa kanyang pansin. Huh? 7 million? Grabe naman ito, napakamahal. Pero ang ganda. Kasya kaming mag-iina dito kahit kasama pa ang mga apo at mga manugang ko. Bulong ni Myra sa kanyang sarili at napangiti na rin ito. Isang linggong pinag-iisipang mabuti ni Myra kung bibilhin niya nga ba ang bahay na iyon. Myra, kamusta ka? Bungad ni Athena noong makitang tumatawag si Myra sa kanya. May nakita akong bahay, bibilhin ko, kaso hindi ko alam kung paano. Sabi ni Myra. Ay, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Kami ang makikipag-usap sa realtor. At pagka-uwi mo, doon na lamang kayo magpirmahan. Pero Myra, tulad nga ng napagkasunduan namin ni Mami, sana huwag mo munang ipaalam sa mga anak mo na may pera ka. Oo, Athena, hindi ko nakakalimutan. Hindi naman kalayuan sa bahay ng mga anak ko ang bahay na nais kong bilhin. Okay, bukas na bukas din aayusin natin yan. Kunin mo na lamang ang contact number ng realtor ng bahay na iyon.
Salamat, Athena, ha? Myra, ikaw ang pangalawang mami namin kaya gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para lang mapaayos ang buhay mo. Kinabukasan ay nagkasundo sina Myra, Athena at ang realtor. Ay oo, hindi ka mahihirapan dahil Pinoy ka naman at napakaganda nga dahil cash mo namang babayaran. Ihanda mo na lamang lahat ng requirements at sasabihan mo na lamang ako kung kailan ang ating closing. Masayang sabi ng realtor pagkatapos ibigay ang mga kakailanganing ihahanda ni Myra. Sa unang pagkakataon simula nung namaalam ang madam ay nakitaan muli ng ngiti ang mukha ni Myra. Kailan mo ba balak umuwi nang makuhaan na kita ng ticket? Tanong ni Athena. Next week na? Agad naman binuksan ni Athena ang kanyang laptop upang mag-book ng ticket kay Myra. Dinukot ni Myra ang kanyang card para pangbayad ng ticket, ngunit pinigilan ito ng asawa ni Athena. Kami na ang bahala. Yang pamana mo ay para sa bahay at kabuhayan mo yan. Nakangiting sabi nito, muling napaluha si Myra. Paano ko ba kayo mapapasalamatan sa kabutihang ipinapakita ninyo sa akin? Myra, umani ka lang dahil sa kabutihan mo sa amin. Pinalaki mo kaming magkapatid ng maayos. Hindi mo rin iniwanan ang aming mga magulang noong nagsipag-asawa na kami. Tapos, ikaw pa ang karamay ni Mami noong nawala ang daddy namin. Kaya, hindi mo kailangan magpasalamat sa amin dahil anuman ang naibigay namin sa iyo ngayon, ay pasasalamat namin sa iyo yan. Napabuntong hininga si Athena at naramdaman na nito ang mga luhang nagnanais ng kumawala sa kanyang mga mata sa kamuling nagsalita. Basta tandaan mo, andito lang kami kung kailangan mo ng tulong. Huwag kang mahiyang tumawag sa amin, okay? At sa palagay ko, huwag mo munang dalhin lahat ng kagamitan mo. Pag nabili mo na yung bahay, sabihin mo lang sa amin at kami na mismo ang magpakargo ng lahat ng mga ito. Tuluyan nang napaiyak si Myra dahil sa sobrang babait ng kanyang mga alaga. Dumating ang araw ng kanyang pagdating sa Pilipinas. Ang realtor ang sumundo sa kanya base sa instruction ni Athena. Pinatuloy muna ito sa isang 5-star hotel upang makapagpahinga. Myra, ayon kay Athena, bukas na lamang tayo ng 2 p.m. magpermahan dahil 8 a.m. yata yun sa kanila. Gusto niya nakasama sila sa ating permahan. Napakaswerte mo. Ang babait nila. Ayaw nilang pumirma ka nang ikaw lang at walang witness. Paghanga na sambit ni Erica, pangalan ng realtor. Oo nga, parang nanay na ang turing ng mga yun sa akin. Pagkatapos maiayos ang kalagayan ni Myra ay nagpaalam na kaagad si Erica. Ngunit itong si Myra ay hindi mapakali dahil gustong-gusto niya nang makita ang kanyang mga anak at mga apo. Kaya nag-decide itong tawagan ang mga anak. Una niyang tinawagan ay ang kanyang panganay. Ngunit hindi ito sumagot. Naisip ni Myra na baka busy kaya ang bunso na lamang ang tinawagan. O ma, napatawag ka, magpapadala ka na ba? Bungad ni Mylene. Anak, uuwi sana ako sa susunod na mga araw. Ha? Uuwi ka na naman? Mabuti at pinayagan ka ng amo mo. Wala na siya anak, iniwanan na tayo ni madam. Malungkot na balita ni Myra. Oh, paano na yan ma? Wala ka ng trabaho? Anong gagawin mo naman dito? Maghahanap din naman ako anak. Pakisabi na lamang sa kuya mo na uuwi na ako. Hindi kasi siya nakasagot sa aking tawag, busy yata. O sige ma, sabihan ko na lang, babay na ha. Titingnan ko pa ang sinasaing, baka matutong pa yun eh. Yun na nga lamang ang huli kong masasaing na bigas. Hindi pa man nakasagot si Myra ay narinig na nito ang pag-click ng kabilang linya. Ibig sabihin na turn off na ang kanilang tawagan. Anak? Anak, sandali lang.
Parang biglang bumagsak ang mundo ni Myra. Napaluha ito sa inasal ng kanyang bunsong anak. Maganda man ang kwarto at napakalambot ng kama sa hotel na iyon, ay hindi nakatulog si Myra. Ni hindi niya nga matikman ang masasarap na pagkain na nasa kanyang harapan mula sa room service. Hindi na kasi siya nagtaka dahil natanggap naman niya ang mensahe ni Athena na all expenses paid doon sa hotel na iyon. Kinabukasan, maagang sinundo si Myra ng kanyang realtor at ipinasyal sa Manila Ocean Park. Mga ilang oras din naglakad-lakad ang dalawa hanggang sa noong magutom sila. Imbis na kumain sa labas ay napagdesisyonan ng dalawa na mag-take home na lamang dahil malapit na ang oras ng kanilang permahan. Maayos naman nagkapermahan sina Myra at realtor sa supervision ng mag-asawang Athena. Ang susunod na plano ay ang umuwi sa kanyang mga anak. Myra, ipapadala na namin lahat itong iyong kagamitan sa mismong address ng bagong bahay mo, okay? Sa tuwa, hindi malaman ni Myra kung ano ang kanyang nararamdaman. Mukhang iiyak na naman ito kaya muling nagsalita si Athena. Ikaw ha? Masyado ka ng emosyonal ngayon. Bakit? Namimiss mo na ba kami? Biro nito. Oo naman, namimiss ko kayo. Pero salamat talaga Hindi ko lang talaga alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang pasasalamat ay hindi pa talaga sapat para pasalamat. Natawa si Athena at ang realtor dahil sa hindi na malaman ni Myra kung ano ang kanyang sasabihin. Kinabukasan, Ma! Gulat na sambit ni Rico noong makita ang inang bumababa ng taxi. Bakit hindi mo man lang pinasabing ngayon ang dating mo? Anak, tumatawag ako sa iyo noong isang araw. Sasabihin ko sana sa iyo na magpapasundo ako. Hindi mo naman sinagot kaya naisip ko baka busy ka. Kailan ang balik mo sa Sweden? Aba, hindi mo man lang ba ako muna papapasukin? Bakit tatanungin mo kaagad ako kung kailan ako babalik doon? Nakakagulat lang naman kasi ma, kauuwi mo lang tapos ngayon andito ka na naman. Wala na kasi si Madam anak, kaya nakapagdesisyon akong umuwi na lamang para makasama ko na rin kayo. Matanda na ako, gusto ko sanang magpahinga muna. Tamang-tama naman ang dating mo ma, hindi ko pa nababayaran ang aming kuryente tubig at baka pwedeng pahiram muna. Dahil sa sinabing iyon ni Rico ay napabuntong hininga ang ina. Pwede ba papasukin mo muna ako? Sabi ni Myra, kaya napilitan si Rico na buhatin ang mga bagahe ng kanyang ina. Pagkaupo ni Myra ay tinabihan kaagad ito ng kanyang apo, anak ni Rico. Samantalang itong si Rico ay nakatanghod kaagad ang mga palad ni hindi man lamang kinamusta ang biyahe ng ina o kung kumain na ba ito. Napalunok ng laway si Myra sabay dukot ng pera sa kanyang wallet. Dumating naman kaagad ang bunsong anak ni Myra at humingi kaagad ito katulad ni Rico, hindi man lamang nangamusta. Ma, baka pwede naman pahingi ng 10K, pangbili ko lamang po ng gamit sa school ng apo mo. Anak, hindi naman ganun kalaki ang dala kong pera. Wala pa naman akong trabaho. Paano na ang pambili ko ng aking mga pangangailangan? Kahit kailan mayroon po talaga kayong paborito. Si kuya, binigyan mo kaagad ng pangbayad ng tubig at ilaw. Ako, hindi mo mabigyan? Dito ako makikituloy sa kuya mo, dapat talaga mag-share ako habang meron pa akong maiambag. Oh, paano? Kung wala ka ng pera, saan ka titira? Paano kung paaalisin ka ni kuya dito? Biglang napalunok ng laway si Myra sa tinuran na iyon ni Mylene at hindi ito nakasagot. O kita mo, titingnan lang natin kung hindi lalabas ang tunay na ugali ni kuya kung wala ka nang maiabot sa kanya. Mylene, ano ba? Nanay mo yang pinagsasalitaan mo ng ganyan? Dito lang si mama sa amin. Kung ano ang kakainin namin ay siya rin ang kanyang makakain.
Alam mo ikaw, lagi ka na lamang pumapapili. Asawa ka lang ng kuya para hindi ko naman alam na isang sampal lang ni kuya ay hindi ka na makakaimik. Nang laki ang mga mata ni Myra sa kanyang narinig. Ma, sinasaktan ka ng anak ko? Gulat nitong tanong. Hindi po, ma. Napayokong tugon ni Emma. Ibang klase ka rin talaga pati sa nanay ng asawa mo ay magsisinungaling ka? Oo, lagi yan sinasaktan ni kuya. Akala niya siguro ngayon na andito ka na, hindi na siya sasaktan ng magaling mong anak. Makaalis na nga dito, wala naman pala akong mapapala. Umuwi ka pa, wala ka naman palang dalang sako-sakong pera. Mylene, saway ni Emma, ngunit inarapan lamang siya ni Mylene. Napakabait na manugang itong si Emma. Lagi niyang inaalala si Myra kahit hindi nga ito masyadong pinapansin ni Rico. Isang araw, Ma, baka naman pwede ka nang mamasukan bilang katulong o yaya ng bata. Kasi naman, pwede ka pa naman magtrabaho. Ayan na mga kaibigan, lumabas na po ang tunay na ugali ni Rico. Ano kaya ang mangyayari kay Myra? Tara mga kapatid, huwag niyo pong kaligtaan ang susunod na kabanata bukas. Kita-kita tayo. Paalam for now.